Magandang araw sa inyong lahat, guys. Ngayon naman po ay panoorin at pakinggan natin ang bangayan ni Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, and Senator Robin Padilla. Sabay-sabay po nating pakinggan ang mainit na bangayan ng lang tatlo. Gusto mamendahan ni Senator Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability. Kung ito ba'y magiging deterrent, will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin, ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon. And yes, yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minor de edad na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time again. Hindi po talaga ako makapaniwala. Yan lang ang gagawin nyo? Dahil sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. Ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan. Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Mula sa pag-aresto, dadalhin po sa wala naman pong piskal para i-entertain yung kaso dahil kailangan po juvenile court. Wala pong pamasahe ang pulis para dalhin po sa institusyon o rehabilitation center or juvenile facility dahil 11 lamang po, 100. Paano po kung sa munisipyo? I'll give you an example. Sa Palawan na lamang po doon sa lugar namin. Marami pong island municipalities po doon, 13. Ang isang munisipyo po, aabutin ka ng kalahating araw, sakay po ng pump boat papunta sa mainland. Unfortunately, wala pong regional facility sa Puerto Princesa o sa Palawan Island. Nandoon po sa Mindoro. Kung magmi-Mindoro pa po, ay daabutin ng 2 araw. Ang problema nga po, pamasahe. So, kulang po. Wala po tayong facilities. Ibig sabihin, wala po tayong mga juvenile facilities. Wala po tayong kulungan para ilagak muna yung mga bata temporarily dahil hindi naman po natin isama sa mga matatanda. Wala rin po tayong juvenile court para maglitis sa mga bata kasi natatakot po ang pulis baka sila naman po ay makasuhan, violation po ng rights ng kabataan. So, wala po tayong mga family courts, kulang po mga family courts natin mag-handle po ng mga kasong ito. Yung sinasabi ho natin, hindi po tayo nakahanda, Mr. President. Na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung na yung umiiral na batas na naandun doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po... Recognized. Thank you, Mr. President. I would like to commend Senator Padilla for his privileged speech, which primarily seeks to improve our peace and order situation. I understand his intention, Mr. President. By my experience in my program, several minors do get involved in criminal activities, and some are even involved in the commission of heinous crimes. The parents and family members of their victims are often left frustrated due to inability to get justice. If we are going to talk about facts, that is a fact. Meron lang po akong kwento many years ago. May pumunta sa akin na isang parent from Leyte, if my memory serves me right. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan, ay dinala sa korte. At anong ginawa ng korte, dahil mayroong Juvenile Justice Act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then, 2 weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Na-high blood po ako dun. Nabalitaan ko. At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minor de edad naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan.
pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil minor de edad. So pinagkasasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. Now, meron lang konting katanungan dito kay Senator Robin Padilla, if you will yield to some questions. Isa pong Sir. pagpapasalamat ang suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there or meron na bang pang pag-aaral na ginawa dito? Opo. Ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha ng mga impormasyon. Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Na yung kanila pong mga bansa din, meron din po silang mga batas na ganyan. Katulad po sa Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa UK, tsaka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na pong mga ganitong batas. Opo. Ang katunayan nga po sa amin pong panukala, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, yung Juvenile Act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Opo. Okay. Yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Botswana, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa US, depende sa states. It varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? Opo, sa atin po, ang pinapanukala po natin ay 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 po 15. 15 So, po, pinapanukala nyo medyo 10. 15 pababa, wala po silang obligasyon. So, ibig sabihin, inahalin tulad niyo po ito sa current age of criminal liability sa Hong Kong na 10, and in Singapore na 10, and Australia 10. So, meron kayong pinagbabasihan. Opo, pinagbabasihan po natin. Pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa Belize. Buti 10. Sa Belize, 7. Opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Opo. Katunayan po, tinitingnan din po natin yung naratibo lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin... Ako sa totoo lang po, Senator Raffy Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandiyan po yung range. Isipin nyo po, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na bababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10 na age of criminal liability ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So, kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, may ginawang kung ano pang kalokohan, basta hindi heinous, Balik po tayo sa original law. So, heinous crime lang. Opo, talaga. balik po doon sa original law na ginawa po nila. Kasi hindi doon sa katanungan ni Sen Bato kay Senator Padilla na kung itong batas ba na ito na gusto mamendahan ni Senator Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability, kung ito ba magiging deterrent, will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin, ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon. And yes, yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minor de edad na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time again, sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, dito sa batas na pinopropose ni Senator Robin Padilla, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen na heinous, kulong ka na, hindi ka na makaulit. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit
nawala na sa atin ang youth detention. Dati po kasi may Boys Town po tayo, kung naaalala niyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon nandun na tayo Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalhin sa bahay Pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang-rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Yan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun, senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin, hindi ko pwedeng, wala ho talaga. Hindi daw pwede, kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po, totoo lang, mahal na patron, ay, bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala noon na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung yung umiiral na batas na naandod doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Sa ating pong butihing senador mula po sa Bicol at Nueva Ecija, nais ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Pero ang problema po, nung ipasa po natin ang batas, hindi po tayo nakahanda. Bakit ko po nasabi? Nung ako po ay nag-DSWD Secretary, ito pong unang hinanap po natin, ilan po ba ang ating mga rehabilitation centers, juvenile facilities? 11 lamang po. Tama naman po si Senator Pangilinan, sa mga bawat city po na sa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito, para sa kalaman po natin mga kasamahan, dahil ako po yung naging reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Pag may nahuli pong non-rape, ang gagawin po ng pulis, huhulihin. Hindi po alam ng pulis kung saan ilalagay ang bata. Dahil wala pong kulungan, wala po siyang selda, hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng pulis. So gagawin po, yung bata ipapaupo sa tabi. Pangalawa po, wala po tayong juvenile court. Kaya hindi po matatry ang bata o malilitis dahil wala po tayong korte. Dahil ang korte po natin pang mamatanda lamang. Pang-apat po, kung dadalhin man po sa regional facilities, pamasahe, problema din po ng pulis. Wala naman pong pondo para dalhin sa mga juvenile facility po ang mga batang ito. So yun po ang nagiging problema. Marami po siyang problema, sanga-sanga na Ginoong Pangulo. Simula sa pag-aresto, dadalhin po sa wala naman pong piskal para i-entertain yung kaso dahil kailangan po juvenile court. Wala pong pamasahe ang pulis para dalhin po sa institusyon o rehabilitation center o juvenile facility dahil 11 lamang po, 100. Paano po ako sa munisipyo? I'll give you an example. Sa Palawan na lamang po doon sa lugar namin. Marami pong island municipalities po doon, 13. Ang isang munisipyo po, aabutin ka ng kalahating araw, sakay po ng pump boat papunta sa mainland.
Unfortunately, wala pong regional facility sa Puerto Princesa o sa Palawan Island. Nandoon po sa Mindoro. Kung magmi-Mindoro pa po, ay daabutin ng 2 araw. Ang problema nga po, pamasahe. So, kulang po. Wala po tayong facilities. Ibig sabihin, wala po tayong mga juvenile facilities. Wala po tayong kulungan para ilagak muna yung mga bata temporarily dahil hindi naman po natin isama sa mga matatanda. Wala rin po tayong juvenile court para maglitis sa mga bata kasi natatakot po ang pulis baka sila naman po ay makasuhan, violation po ng rights ng kabataan. So, wala po tayong mga family courts, kulang po mga family courts natin mag-handle po ng mga kasong ito. Yung sinasabi ho natin, hindi po tayo nakahanda, Mr. President. Ito po yung pinag-aralan ho namin nung ako po ay secretary ng DSWD. Ito rin po ang problema ngayon ni Secretary Rex Gatchalian. Kung gusto po nating maitupad-tupad ng maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo para malagyan po, hindi lamang po regional facilities, kundi bawat city po, bawat lungsod lagyan po. Mapalad po ang mga taga Valenzuela dahil may kakayahan sila na gumawa ng ganung pasilidad. Sa Puerto Princesa po, wala po eh. Island province po yung Palawan. Sa Marinduque, ganun din po. Sa Romblon, wala din po. Mindoro po, sa Mimaropa, doon pa po dadalhin. Paano po kung nasa Balabac, Palawan, yung bata na nakagawa ng krimen, papunta po siya sa Mindoro. 2 araw po, bibiyahin ho yun. So, hindi po alam ng otoridad kung ano pong gagawin doon sa batang nagkasala. So, ang punto ko lamang po dito, Mr. President, kung gusto po nating maipatupad na maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo, mabigyan po ng pondo ang DSWD para makapagpagawa po ng mga facilities sa bawat lungsod. Hindi lang po lungsod, ang suggestion ko po, pati munisipyo. Kasi bibiyahin po, mayroon tayong mga munisipyo na napakalayo sa lungsod. Napakalayo sa pinakamalapit na regional facility. I'll give you a case in point. Yung nga po sinasabi ko sa Palawan po. Pag sa island municipality siya, island po. O sa Mangsi, malapit na po doon sa Asaba, itong isla na ito ng Palawan. How will you bring the child na nagkasala doon po sa regional facility sa Mindoro? Napakalayo po noon. So ang problema po natin, yung implementation po, tama naman po si Senador Kiko, it's the implementation of the law. Bakit po problema implementation? Because we do not have the facility, Mr. President. Yung authorities po natin, they do not know how to handle it. Wala po silang kulungan sa presinto para sa mga bata. Natatakot po sila. Ang option po nila, when I was a reporter, Mr. President, tinatawagan ng magulang. Nay, tay, kunin niyo anak niyo dito, ito po yung nagnakaw, ito po yung nakipagbugbugan, ito po yung ganito, gumahasa, mag-usap na lang kayo. I'll give you also case in point, Mr. President. Yung ating pong juvenile facility at saka bahay pag-asa kung tawagin, I'll cite you an example. Sa Region 3 po sa Pampanga, meron po silang bahay pag-asa. Unfortunately, nung binisita ko po ito, yung isang building ay para po doon sa biktima. Kailangan niya pong psychological treatment dahil ginahasa po siya. Yung bata po ay 13 years old, yung suspect 15, magbabarkada. Alam niyo kung saan nakakulong yung suspect? 10 metro lang po ang layo doon sa rehabilitation center ng biktima. Dahil sabi, wala pong pondo, sir. So nagkikita po yung biktima at saka suspect, Mr. President. Araw-araw pag kumain sila, kinakantsawan pa ng suspect yung biktima. Yun po yung masakit ho doon. So hindi lalong natutroma yung biktima. So we really need to look at this and review this law. Are we ready? Because right now, Mr. President, we are not ready. Kasi po kulang ang ating facilities. Yun lamang po, Mr. President. Salamat po. Maganda po niyang programa na yan, pero yung atin po kasing mungkahi, iba ang pagkarumal-dumal na krimen po kasi, Senator Win. Hindi talaga ako payag na dyan lang sa bahay pag-asa. Nakita ko yung bahay pag-asa doon sa Bicol na pambihira. Ito ba yun? Baka walang maramdamang pagsisisi yung bata eh. Ang alam niyo po kasi, sa akin pong, sa karumal-dumal po ito sa heinous crimes. Po yun. Opo, hindi po doon sa mga regular na petty, okay lang po ako doon sa kanila, sa bahay pag-asa sa kanila. Pero doon po sa mga karumal-dumal na krimen, yung realization kasi ang importante po sa lahat, yung realization, yung matanggap mo, yung nga po yung argumento ni Senator Marcoleta, matanggap mo na ikaw ay may ginawang kasalanan. Opo. At yung kasalanan na ginawa mong karumal-dumal na krimen ay pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan. At hindi ko po nakikita doon sa bahay pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya nga po, ang sinasabi ko po, kung imbis na sana
tayo ay lawakin pa natin yung Bahay Pag-asa, okay, maganda. Para doon sa mga krimen na sabi nila 6 years down, okay. Wala akong ano dun. Pero yung wala tayong facility para doon sa mga batang gumawa ng krimen na karumal-dumal at dadaanin lang po natin sila sa intervention kagad. Medyo dun lang po. Sana meron munang realization, after ng pagsisisi, tsaka papasok ang intervention. Kasi kung para dito sa mga nakaisip na mang-rape kayo grupo, i-video nyo yung tao, i-video nyo yung bata habang pinapatay nyo, wow, kahit saan ko po tingnan, anong intervention ang gagawin mo doon? Kailangan muna nung taong yon, nung batang yon, kung ano man siya, ma-realize niya muna yung ginawa niyang kasalanan. Paano niya ma-realize yun? Kung hindi natin siya, hindi ho ikulong sa bilibid, ikulong sa isang juvenile detention. Meron naman po talaga dapat juvenile detention tayo sa Pilipinas eh. Wala naman po talagang, ang opinion ko po galing sa nangulungan eh. Ito po yung totoong mungkahi po sa inyo na meron talagang criminal mind. Meron talagang mga taong nabuo na sa isip nila na sila'y kriminal. At yung pong pagiging kriminal na yon, hindi natin mababago yon ng kwentuhan lang. Kailangan yung pagdusahan niya ang ginawa niyang kasalanan. Kasi po, sarili po itong experience. Kung ako po siguro ay hindi ikinulong, ako po'y dinala lang sa lugar na kwentuhan tayo o psychologist o psychiatrist, baka siraulo pa rin po ako hanggang ngayon. Baka hindi ko po inaabot ito siguro. Pero dahil ako po'y nangulungan, naramdaman ko ang malayo sa pamilya ko, naramdaman ko ang init, ang baho sa loob ng kulungan. Na ang kulungan po ay dapat ang laman ay 60, kami 100 mahigit sa isang selda. Ang iba'y nakahiga, ang iba'y nakaupo. Sa loob ng CR, may taong natutulog, 4 na tao. Iihi ka, makikiraan ka. Pagyaan po lahat yan, ay nadaanan ng isang tao, doon ka mag-iisip na magbago. Yun lamang po ang aking mungkahi. Hindi ko po kayo kinokontra, lahat kayo, tama po ang sinasabi ninyo, lahat yan. Ang argumento ko po doon lamang sa gumawa ng heinous crime. Hindi po ako sang-ayon na ito lang ang gagawin natin sa mga ito. Dahil hindi po ako naniniwala na itong mga batang ito ay dapat ituring na bata kapag ikaw ay gumawa ng ganyang krimen. Dahil yan, imposibleng hindi mo alam yun. Imposibleng ikaw ay musmus para magplano, na kapag plano ka na ganito gagawin natin, aabangan natin, pag inabangan natin, kukunin mo, ikaw mauna. So, paano naging bata yun? Opo, yun lamang po ang aking mungkahi. Ako po'y suportado ko po yung bahay pangarap na yan, pero kailangan natin ng youth detention center. Yun po yung alam niyo po kasi dapat bata pa lang alam na niya accountability. Kung ano yung ginawa niya, dapat alam niya na. Hindi dapat alam niyo, ito po sinasabi ko, hindi po sa ibang kaso ha. Sa ibang kaso naman po, doon po sa batas kasi pagka 6 years below, parang probation din naman po 'yon. Wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa heinous crimes. Ulitin ko po. Doon lang talaga. Yung karumal-dumal. Isipin niyo, kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y pumatay ng tao, ng rape, na bata, ang mangyayari sa'yo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa Bahay Pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. Importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo, sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan eh. Pwede po bang malaman, Mr. President, nung kayo po ay unang nakalabag o nakagawa ng labag sa batas, anong taon po ba kayo? 10 taon po. Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo, sapagkat sa kabila ng maaga po ninyong pagkakalabag ng ating mga batas, ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Opo. Hindi ba tama na kagaya po ng inyong inaasam, lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention ng mga reform at rehabilitation para sa isang bata, di sana lahat ng batang yun ay baka sakaling susunod sa yapak ninyo, Ginoong Senador. Tama po ba yun? Opo, tama din po. Tsaka, ma-share ko lang po, siguro po kung meron na po talagang
sa panahon namin. Kasi ang nangyayari po kasi noon... Ano po ba yung panahon ninyo? No? Talaga pong maloko po tayo, patron eh. Talagang... Panahon na rin po ni Senador Tulfo yung panahon ninyo. Ay, o hindi ba? magkaedad lang naman po. Tulfo. Pero talaga pong... Meron naman po akong biography eh. Pag nabasa po nila yun, makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po, nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po yung nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po yung anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na, anak ni gobernador yan, wag nyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya, habang ikaw ay nakalulusot, hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, si Robin Padilla, bata yan ni Fidel Ramos, wag niyong galawin. Hanggang naayang ka pa uli, dire-diretso ka pa, hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng ayan na ang sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mammal, bilanggo ka, kung tawagin ka ng gwardya, ka rito. Marirealize mo, boss. Marirealize mo, patron, na teka, kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw kong tumagal dito sa kulungan. Yun lang naman po kasi yung tamang paraan ng rehabilitasyon. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi.